Ubos na raw ang pondo ng Albay Provincial Government na nakalaan para sa gastusin sa evacuation center. Ang mga evacuee naman patuloy na nangangamba. Ligtas man daw kasi sila sa posibleng pagsabog ng Mayon Volcano. Nagsisimula naman ng magkasakit ang kanilang mga anak. Live mula sa Legazpi City sa Albay, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, matapos ang ilang araw na pananahimik, muli na namang nagpapakita ng senyales ang Bulkang Mayon na maaari itong sumabog anumang oras na siya namang nagiging problema para sa provincial government ng Albay dahil ang ibig sabihin nito ay lalong tatagal ang mga evacuees sa mga evacuation centers gayong naubos na o papaubos na ang pondong pantustos sana sa kanilang mga pangangailangan. Maaari pa rin daw sumabog ang Mayon Volcano anumang oras ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Matapos kasi ang 6 na araw na pananahimik nito, muli na namang nagpakita ang Mayon ng senyales ng pagsabog. Sa tala ng PHIVOLCS mula kaninang madaling araw, nasa 9 na volcanic earthquakes na at 6 na rockfall events o pagbagsak ng bato mula sa bulkan ang kanilang naoobserbahan. Kapansin-pansin din ang mas makapal na puting usok na nanggagaling sa bunganga ng bulkan. Indikasyon daw ito na patuloy pa ring tumutulak ang magma sa ilalim ng lupa. Ang evidence nga dyan is yung rockfall events. Kasi meron kang pressure nga tumutulak mula sa ilalim. Para yung toothpaste, pag pinisil mo, lalabas dun sa bibig niya. Posible rin daw magkaroon ng ashfall mula sa Mayon at kung sakali, nasa 8 lugar ang posible nitong maapektuhan. Pero hindi lamang ang pagputok ng Bulkang Mayon ang pinoproblema ng lokal na pamahalaan ng Albay. Malapit na rin daw kasing maubos ang 311 million pesos na pondo na nakalaan para sa mga pangangailangan ng halos 12,000 pamilyang evacuees. We will issue a state of depletion on Saturday when it's depleted on Sunday. So we have 31 days of rice. But yung healthcare, yung other essential lifelines, when you say lifeline, water, health, sanitation, minimum level of rest and recreation. It has to be provided. Pero sa ngayon, hindi naman nagkukulang sa pagkain ng mga evacuee. May paparating na rin daw na tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Office of Civil Defense na kapag isinama raw sa natitirang pondo, posible pang makapagpakain ng mga evacuee sa loob ng 1 buwan. Pero ngayon pa lang, humihingi na raw sila ng karagdagang tulong mula sa national government. Kahit ano mangyari, lalabang ko to. Paniwala kayo sa akin, with or without. But of course, I'm making an appeal to the nation. Patuloy ring nangangambang ilang evacuees. Ligtas man daw sila sa posibleng pagputok ng Bulkang Mayon, nagsisimula namang magkasakit ang kanilang mga anak. Sa datos kasi ng Albay Provincial Health Office, halos 600 bata na ang naitatalang nagkasakit sa mga evacuation center. Nangungunang acute respiratory infection o flu sa listahan ng mga sakit ng mga bata. Sumunod naman ang lagnat at sakit sa ulo. 70 to 80% lang po ang attendance kasi po may mga nagkakasakit na. Sa Daraga naman, 2 bata na ang tinamaan ng bulutong at kasalukuyang naka-isolate. Mas gusto tuloy ng ilan na umuwi na lamang sa kanilang bahay kaysa mahirapan sa loob ng evacuation centers. Kawawa naman kasi bata pa naman, 2 pa. Ayaw ko naman na magkabulutong pa kasi naranasan ko na rin po ang magkabulutong. Jessica, bago nga kumagat ang dilim ay namataan natin ng ilang mga senyales o aktibidad dito sa mismong Bulkang Mayon, no, na siyang palatandaan na medyo nagiging active na ito sa ngayon gaya ng mga bato na gumulong mula sa bibig mismo ng bulkan at usok na hindi sa bunganga kundi sa tagiliran lang ng bulkan. Ito yung ibang mga pangyayari na ating inaantabayanan sa mga susunod na araw sa ating patuloy na pagbabantay dito sa lalawigan ng Albay. Jessica. Chino, I can just imagine yung paghihirap ng mga kababayan natin dyan na nakatira sa mga evacuation center. Yan nga, sabi ng governor mismo, kulang na yung kanilang supply, no? Samantala, hindi mo malaman kung ano ba mangyayari dito sa bulkan, kung kailan puputok ito, ito ba yung medyo imminent talaga yung danger o katulad din ng mga ipinakita nito nung nakaraan na mag-aalboroto tapos kakalma. Kaya nga Jessica, medyo pinoproblema ngayon nung Albay Provincial Government itong pondo para sa mga evacuees sa evacuation center dahil sa aking pagkakaalala ay umabot daw ng 3 months
ang pinakamahabang panahon kung saan nanatili mga evacuees sa buong kasaysayan nitong pagputok o pag-alboroto ng bulkan. Paabot ng 3 months ang pinakamahabang panahon na nanatili yung mga evacuees sa mga evacuation center. At syempre, hindi rin masabi sa ngayon, kahit maging ng FIVOX, kung gaano ba talaga katagal itong panganib na dulot ng pag-aalboroto ng bulkan. So, kaya humihingi na talaga ngayon ng tulong itong Albay Provincial Government mula sa National Government na magbigay nga ng tulong pinansyal para sa pantustos dito sa mga gastusin ng mga evacuees. At kapag medyo lumala pa, umakyat pa sa Alert Level 4, ang sabi ni Governor Joey Salceda ay madaragdagan pa ang mga evacuees ng 17,000 families. Jessica. Alam mo, 2 weeks ago, nung una pa lang nagpakita ng senyales itong Mayon Volcano, nag-sound off na itong si Governor Salceda dito mismo sa ating programa. Sinabi niya, national government, hanggang 2 weeks lang po yung aming supply. 2 weeks later, heto siya, nagsasabi pa rin na kailangan pa rin nila ng tulong. Ibig sabihin, hindi natugunan yung panawagan niyang yon. Yes, yung pagkakapaliwanag sa atin, yung 311 million pesos na tinatawag nilang Quick Response Fund ay pondo talaga specifically para tugunan itong mga problema na maaaring magresulta dahil sa pagsabog ng bulkan. Pero sa tingin ko ay masyadong maliit ito, no? Dapat medyo mas malaki yung leeway dahil hindi nga natin alam kung gaano kalawak ang magiging pinsala o gaano karami yung mga evacuees na maaring kailangan dalhin sa mga evacuation centers kapag medyo lumawak na itong danger zone na tinatawag at lilikasin na yung ating mga kababayan doon dito naman sa mga evacuation center. So, in my opinion, dapat mas malaki yung pondo na naibibigay dito sa Albay Provincial Government specifically to address yung mga problema ng pag-aalboroto ng bulkan na halos taon-taon na lang nilang hinaharap. Siyempre kasi paglalawakan yung danger zone, nasa 6 kilometer ngayon. No? Pag ginawang 10 kilometers yan, mas maraming tao ang kinakailangang lumikas, makikipagsiksikan sa mga evacuation center ngayon. Chino, paano nila nilalabanan yung boredom? Mga ano to, mga magsasaka, may mga activities everyday, yung mga bata nag-aaral. At samantala, nandyan sila nagsisiksikan sa evacuation center, yung mga bata na rin lang, yung iba yata hindi pa makapasok. Paano kaya ito? How do they while away their time while waiting for, the volcano to erupt? Although wag naman na sana. Alam mo, Jessica, yung pagpapaliwanag ni Governor Salceda sa atin, bagamat hindi pa natin nakikita itong mga sinasabi nilang recreational na mga extensions, no, o yung binibigyan nila ng mga recreational activities itong ating mga kababayang evacuees, ay sinasabi bahagi ng gastusin doon mula sa 311 million pesos na contingency fund nila ay yung pagbibigay ng quality of life dito sa ating mga evacuees. So it's not just food, shelter, and then medicine. No? Meron din silang mga recreational activities. Para sa mga bata, ang sinasabi, umiikot daw yung mga mascots at may mga magic show para medyo mabigyan aliw naman itong mga bata, lalo na't hindi nakakapasok ang marami sa kanila dahil syempre apektado pa rin ang kanilang mga pamilya at maging yung kanilang mga mismong paaralan ay maaring nasa tinatawag na buffer zone o danger zone na maaring apektado nga ng pagsabog ng bulkan. At meron din namang mga ibang activities para sa matatanda, pero alamin pa natin kung ano mga ito, bagamat sinasabi, isa nga ito sa nagpapalaki rin ng gastusin, hindi lamang sa pagkain at gamot, kundi maging dito sa parang quality of life para sa ating mga evacuees. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Albay, Chino Gaston.